Good morning po sa lahat. Isa pang riyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling umaga ay ang kalusugan sa pagtanda, kalawang bahagi o part 2. Ang kalusugan sa pagtanda, kalawang bahagi o part 2. Ang mo binanggit po kahapon ang may turing ng mga pagkapala ng pagbabago sa katawan dahil sa pagtanda. Una nga, ito nga po ay nagisilbing babala o warning signs upang tayo ay magkaroon ng pagbabago tulad sa pagkain, pagpapahinga at pagkilos. Kalawa po, siya rin po ay aral pag-udyok tungo sa higit pang pagpapahalaga sa ating mga naitirang araw ng ating marupok at maikling buhay. Ngayon po, ang mga pagbabago dito sa ating mga katawan, ating katawan kalusugan, buga ng pagtanda ay hamon din na tayo po higit na magtiwala sa Diyos, hindi sa ating sarili. Ito po, ikaugnay po sa bagay na ito, masabi ko ang ukol sa sabi ni Pablo, 2 Corinto 1:8-9, na sila po'y dumanas, ay kay Pablo, na napakabigat na kapigatian. Nakala nila ay mamatay na sila. Ngayon nangyari po ito, nangyari yon upang huwag silang manalig sa kanilang sarili, kundi sa Diyos na muling bubuhay sa mga patay. Kaya bali aminin natin na tayo higit na nakaalaala at nanalangin sa Diyos sa ating kakulangan at kahinaan. At di pang naman minamahal, kundi man karamdaman na naranasan buong ng pagtanda, ay paraan din upang tayo higit na makaunawa at makapagministeryo sa mga may karamdaman. Nga po sa 1 Corinto 1:3-4, sabi po roon, puri natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kabigatian upang sa magitan ng kaaliwang tinanggap natin, sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahapis. Kaya po ating pong karamdaman, naranasan bunga ng pagtanda, ay paraan din upang magkaroon tayo ng tunay na pag-unawa at pakiramay katulad nating may mga edad at may karamdaman din. Maraming salamat po.